Kristo. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin ng good morning. First Saturday ng buwan ng Agosto, ang ating fiesta month, no? Kaya parang simula pa lamang ay punong-puno na ang buwan na ito. At tayo ay sinasamahan o nagsisimula rin tayo kahapon o kagabi sa isang holy hour. At ngayon, kasama ng ating mahal na ina, sinisimulan natin ang buwan ng ating fiesta. Pagkatapos ng misa ay magpapahinga lang tayo ng kaunti. Sabi ko magkape lang tayo sa kapandisal dahil last Saturday tinodo naman natin, no? Kaya ngayon ay kape lang at pandesal muna tayo. Dahil maghahanda rin tayo para sa ating medical mission, Fiesta Medical Mission. Nandito na rin ang ilang kinatawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sila ho ang ating sponsor sa ating Fiesta Medical Mission, sa pangunguna rin ng ating Assistant Coordinator, si Tita Rio, kasama si Sister Marlene at si Kuya Charles para ho sa ating medical mission ngayong umaga. At tamang-tama ito ang ating dasal naman kalusugan. No? Sino ba yung kausap ko kahapon? Isang senior na rin. Sa Quiapo, no? Nagmisa ako. Sabi niya sa akin, Father, sa first Thursday, meron kaming healing mass. May healing. Sabi ko, ano naman ang healing mo? Sabi niya, hindi, may healing mass kami. Kaya ang anong healing mo? Sabi niya, ay naku, Father, pag ganitong edad mo na, isa lang ang hinihingi mo good health. Kalusugan na lang. Sabi niya, parang Father, alam mo, pag tumanda ka na talaga, wala ka nang ibang hihingin kundi mabuting kalusugan. Pero pinag-iisip-isipan ko, bakit? Kayo lang bang matatanda ang may kailangan ng mabuting kalusugan? Kami rin naman, wow. Kami rin namang mga bata-bata. Pero totoo po ito, lahat tayo. At magandang bata pa lamang, itinuturo na natin niya sa mga bata. Na lagi niyong isasama sa mga panalangin ninyo, lagi niyong isasama sa mga hangarin ninyo, ang kalusugan. Di bali nang magalit sila sa inyo, si mama ang kulit-kulit, si lola naman paulit-ulit. Ito namang tiya ko talaga namang, hayaan nyo. Dahil pananagutan natin yun. Dahil yun din ang ihaharap natin sa Diyos pagdating ng panahon. Kaya nga sabi ni Jeremias sa ating unang pagbasa, hindi man tayo pakinggan, tayo man ay husgahan nila, tayo man ay saktan nila dahil sa ating pagsasabi ng totoo, dahil sa ating ginagawang maganda, huwag ko kayo mag-alala. Laging merong Diyos na haharapin natin pagdating ng panahon. Kaya tingnan niyo ang nangyari ngayon sa Ebanghelyo. Sino ngayon ang minumulto ng sarili niyang ginawa? Si Herodes ngayon ay kinakabahan nang marinig niya ang ginagawa ni Kristo. Ano ang narinig niya? Gumagawa ng kabutihan, nagtuturo ng maganda, bigla siguro nag-flashback. It sounds familiar to me. Parang nakita ko na ang taong ganyan. Parang narinig ko na ang mga turong ganyan. Si Juan Bautista. Kaya anong sabi niya? Mukhang nabuhay yung aking ipinapatay. Kaya alam nyo, itong matandang kasabihan, alam mo, ikaw rin ang hinahabol ng sarili mong multo. And that is true. Kapag tayo po ay may ginagawang lihim na kalokohan, na kasalanan, kapag tayo ay may ginagawang lihim na mali sa ating kapwa, I tell you solemnly, time will come, hahabulin ka ng multong ginawa mo. Kaya yung mga pinagkakakalat natin, ginagawa natin sa iba na masama at mali, matakot na tayo. Dahil isang araw, pwedeng mangyari sa atin ng dinadanas ni Herodes ngayon. Hahabulin ka ng iyong konsensya. And what is the teaching of the church? Your conscience is the voice of God. Ang Diyos ang hahabol din sa iyo. Sa lahat ng mga pinagsasabi, pinaggagawa mong mali at masama. At yan ang isa sa mga nagbibigay ng sakit din ng ating katawan. Kaya nga lagi sinasabi rin ng doktor, apektado rin
ng ating iniisip, ng ating iniipon sa kalooban, ang lagay ng ating katawan. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, ngayong buwan ng ating kapistahan, ng ating mahal na inang iniakyat sa langit, ito naman ang laging dasal ng bawat nanay. Sana wherever I go, you go. Kaya nga, minsan, pagdating ng panahon, nahihirapang umalis ang ina. Hindi maka-let go. Dahil gusto niya, kung pwede lang, makasama ko pa rin ang aking anak. Kaya ayusin natin, gandahan natin, itama natin, para isang araw, tunay tayong makasama ng ating ina. Amen.